Buloy. Anak ng devil yan. Yun ang tama. Okay, eto naman. Pag-usapan natin mga ka-GP Natics. Rally ng PDP laban. Binanatan ni Secretary Larry Gadon. Bakit? Wala daw itong suporta. Walang tao doon sa rally ng PDP. Hindi kagaya sa rally ng alyansa mga kababayan na puro organic ang mga tao. Dito sa rally po ng PDP or padapa, sino ba naman talaga ang magkakagusto dyan sa mga tao na yan na palamura at mamamatay tao? Ito po, mga kababayan, ang banat ni Secretary Larry Gadon dito sa mga taong ito at sa kanilang rally. Nakakatawa Aha. at parang nakakaawa itong proclamation of senatorial candidates ng PDP laban na pinangunahan ni former President Duterte. Isipin nyo, napakakunti ng tao at considering that this is a proclamation of senatorial candidates. At ano pa yun, tama yung sinabi niya, nandun pa si Sara Duterte. Kala ko pa, GP, marami talaga silang tagasunod. Mga kababayan, nakikita nyo, ikukumpara nyo sa mga PBBM vlogger. Dito nyo pagmasdan. Kung pagmamasdan nyo kami, laban sa kanila, mas marami silang views. Tiba-tiba talaga. Bakit? Kasi nga, maraming troll. Pangalawa, mga kababayan, hindi lang basta troll. Parang multiple accounts ang ginagawa nila. Isang tao, parang may 100 na accounts. Kaya lahat yun, nanonood. Lahat, parang feeling ko, VPN ang ginagamit nila para manood ng mga video para hindi ma-detect. Mga kababayan, ano yung VPN, GP? Virtual Private Network. Mapapalitan mo kapag gumagamit ka nun yung bansa. Kahit nasa Pilipinas ka, magagamit mo yung VPN, magiging nanggaling ka sa US, nanggaling ka sa Europe, nanggaling ka sa Australia, kahit saan pang lupalop ng mundo, pwede mong ilagay doon as long as yung bansa na yun ay nakalagay doon sa VPN mo. Mga kababayan, anong ibig sabihin nun? Ano ang implikasyon yun? Nakikita natin, kapag may rally sila, kukonti ang tao. Di ba dapat, kapag may rally sila, lalo na sa baluarte nila, makikita nyo sana, physically, nandun sana yung mga tao madami. Pero bakit wala? Ibig sabihin, peke ang suporta sa kanila. Lahat yun ay trolls. Lahat yun ay gawa-gawa. At ang mas marami doon ay mga paid vloggers. Dapat yan mga tipong nasa Luneta Grandstand or Araneta Ay, Coliseum Ma'am Irish. or Philippine Arena or yung malalaking venue. Tama. No? Hindi kagaya noong sa alyansa na pinangunahan ni President Bongbong Marcos na talagang libo-libo ang umattend doon sa Ilocos Norte at ganun din doon sa Iloilo. Libo. Itong kila Duterte, 100 lang. Wala pa nga 300, baka 100 plus lang. At karamihan dyan ay mga paid vloggers at mga supporters na sila-sila lang rin. Yun nga ang problema, Wesley Mateo. 'Di ba? Ito, nag-endorse pa si Sara, nandoon pa siya, pero yung mga pumunta, kakapurit, kakarampot. Ang bilang ko lang doon, mga kababayan, nasa 3,000 lang eh. 'Di ba? 3,000 to 5,000 na tao. Ang liit kasi talaga ng area nila. Pag nanood ka sa mga vlogger ng Didilis, sasabihin nila napakadami. Pero kung i-research mo yung lugar, ang capacity lamang ay parang maximum 10,000. 'Di ba? Tapos makita mo, marami pang marami pang bakante. So magma-minus ka na lang. 'Di ba? Pag puno 10,000, mag-minus ka, ikaw na lang magtantya. Kasi yung area ang titingnan mo doon eh. Ano ba ang capacity ng area? 'Di ba? Hindi yan nasusukat, mga kababayan, na sasabihin papakita ng camera, oh, punong-puno yung area, hindi ganoon. Hindi ganoon. Dahil yung nadadaya pagdating sa camera. Punta mo lang yan doon sa napakaraming tao, di mukha ng maraming tao.
'Di ba? Pero kung alam mong marami ang iyong supporter, kukuha ka ng napakalaking venue. This will reflect also why Oh. maisog rallies in all the parts of the country, yung lahat ng mga maisog rallies nila ay konting-konti lang umaattend. Kasi nga, wala naman talagang suporta, walang tao. Yes po, bukod sa boosting, Victoria's Choice, meron pang tinatawag diyan na troll. Meron iba pa yung boosting. Yung boosting naman kasi, yan mapapansin mo yung boosting. Halimbawa, ang nanonood ngayon kagaya sa akin, ilan ba nanonood? 466. Sa isang oras niyan, mga kababayan, maglalaro lang yan ng 3,000 to 5,000 total views. Okay? Papaliwanag ko lang sa boosting. Pero kapag naka-boosting ka, mga kababayan, pag end ng live mo, lalabas dyan 100,000. 'Di ba? Mapapansin nyo, ang konti na nagko-comment, tapos 466 lang. Pag 1 hour ka natapos na nag-live, dapat it should be at least 3,000 to 4,000 total views lang yan. Pero kapag naka-boosting yan, lalabas 100,000 yan. Halo-halo na yung sa kanila trolls, 'di ba? Boosting, oh, multiple account, lahat ng katarantaduhan alam nila. Ang mga Duterte. Kaya Oh. lang nanalo yan noong 2016 dahil sinuportahan ng mga Marcos loyalists. Tama. Kasi no choice. Walang ibang pwedeng iboto. Alam nga naman, iboto namin si Marojas o kaya si Binay o kaya si Grace po. No choice. Talagang no choice. Kaya napilitan lang kami iboto si Duterte. Nangako Pero kasi. hindi nangangahulugan na Nangako kasi ng jet ski at itong si Aimee talaga ang may kasalanan yan eh. Sisihin natin si Aimee. Ginawa tayong tanga. Isa rin palang dilawan itong si Digong. Pero ang totoo, ang naging usapan nila, marami nagsasabi, ay talagang yung pagpapalibing kay Apo Lakay. Kaya po inendorso itong si Rodrigo Roa Duterte ni Aimee Marcos. kanya talaga yung boto. Okay? Ah. Ngayon, ganito. Noong 2016, noong 2021 pala, ay nagpa-survey ang Malacanang at inutusan ang mga congressman na mag-conduct ng mga internal surveys. At doon ay ang lumabas na number 1 na malayo ang percentage ay si BBM. Ang number 2 ay si Lenny. Number 3 si Isko. Number 4 lang si Sara. Yun, kaya siya napinili niya, sinunod niya itong si Manny Villar na mag-vice president na lang siya para hindi siya mahabol. Kung ano man yung usapin ng paghahabol kasi may binabanggit siya sa kanyang interview na siya daw ay hahabulin. Siguro mga kababayan, yun yung panahon ng siya ay mayor, yung confidential funds. Kaya nga hindi siya nag-decide na tumakbo. Kasi nag-mayor na lang siya, nag-file siya ng mayor sa Davao kasi alam nila na talagang walang boto ang Duterte. Ngayon, kinausap lang siya na isang kaibigan, family friend, na lawyer din, na ang sinabi sa kanya, sikat ka lang ngayon dahil anak ka ng presidente, pero pag hindi na presidente yung tatay mo, makakalimutan ka lang ng tao. Kaya ang ginawa niya, tumakbo siyang vice president ng BBM. Kasi nga, sure winner siya kung kay BBM. Yan ang totoo niya. Walang tao ang Duterte. Pag sure winner siya, mga kababayan, ang purpose niya talaga doon, hindi para mag-hold ng office. 'Di ba? Ang talagang purpose niya doon, para makatakas siya doon sa mga tinatakbuhan nila at maprotektahan siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang gusto talaga nila, ang plano nila. At kapag halimbawa, tumagal si Pangulong Bongbong Marcos, talagang ang kanilang plan B is to use our own president, mga kababayan, at palitan nila. Kasi nga, alam nila, lalabas at lalabas din talaga yung kanilang baho. Kumbaga, sumugal lang sila na mag-vice president kasi kahit papano doon ay maprotektahan siya. Pero, deep inside, ang kanilang iniisip ay tuus president matapos, mga kababayan, ng ilang taon lang. Wala. Maswerte na makatatlong milyon yung mga yan. Yung mga kandidato ni Duterte, nako, yung iba dyan, kaibigan, pero sorry to say, wala kayong tao
nakakatawa kayo at nakakaawa. Aha. Biruin nyo, ang launching ng inyong proclamation ay sa Club Pilipino lamang. Aba, ano yan? Rotary Club? Kiwanis? Lions Club? O PTA? Na ganyan lang? Dapat yan ay malaking venue at libo-libo dapat ang tao. Eh kayo, 100 lang. Naku, nakakaawa kayo. At wala kayong issue. Ang issue ni Duterte, bangag-bangag, adik-adik pa rin. Wala na yan! Diba, inuulit-ulit lang mga kababayan, binubuhay lang nila, tapos biglang magsasalita na naman itong si Digong, sasabihin niya, hindi naman daw bangag, wala daw sa listahan. Eh di sinisira niya yung sarili niya, tunggang. So, kung sa Ilocano pa, mga kababayan, okay na Japan. Wala itong mga to eh. Tama yon, wala silang issue. Kundi balik-balik lang sila dun sa bangag-bangag. At alam nyo ba, mga kababayan, palagay ko, di ba sinasabi ni Bato de la Rosa na pinagbigyan na nga namin kayo eh. Hinayaan namin kayo na mauna noong February 11 sa inyong rally. Alam nyo, ang ginawa nila talaga, inantay nila. Inantay nila ang alyansa ng Bagong Pilipinas. Bakit, GP? Kasi mga kababayan, wala silang panggagalingan ng kanilang naratibo kung hindi nila maririnig yung diskarte or yung statement ng ating Pangulo o ng mga nasa alyansa ng Bagong Pilipinas. And from there, doon lamang sila kumuha ng narrative nila na Team Suka, mga kababayan. Diba? Yan, chinempuan lang nila yun. Antayin natin to. Baka mamaya may makuha tayo kasi wala tayong masabi. Para doon tayo mag-focus kung ano yung sasabihin. Ganun talaga yun. Hindi na yan pinapansin ng tao. No. Kaya nga yung mga maisog rallies nyo, walang nagpupunta kasi walang naniniwala sa inyo. Oh, ayun. Palagay ko rin na Secretary Larry Gadon, kaya wala nagpupunta doon sa maisog-maisog nila kasi wala nang pera. Wala nang anday. 'Di ba? Makikita naman natin mga kababayan doon sa sa Robinson. Ang nagbibigay ng pera doon, OFW na lang. 'Yun ang sumusuporta doon sa mga tao na araw-araw nandoon sa EDSA. Pero kung ako naman, kung kaya nyo naman na magkaroon, ako, sabihin ko sa inyo mga vlogger ng mga DDS, no? Hindi yung lagi kayo nandun, nag-aabang lang kayo ng pakulay. Trumabaho kayo, mas malaki ang pera sa bahay. Bakit? Dito sa bahay, mga kababayan, mas maganda ang coverage ninyo. Bakit mas maganda ang coverage nyo? Mas maganda ang signal ninyo. Hindi puro sasakyan lang ang pinapakita ninyo. Diba, Ma'am Priscilla Kojima? Faithful, mga abangers. Diba, mga abangers naman talaga yung mga nandun eh. Abangers ng pakulay, abangers po ng sponsor ng mga OFW. O, di ba yung sponsor na yun, pinag-aawayan pa nila. Eh, mas marami pa nga yung tubig doon sa EDSA kaysa sa mga taong pumupunta. Sabi ni Marites Uera, o kinayo nga amin nga PDP, dambol. Oh. Robbie Ong, regaluhan kaya natin yan ng mga sukang Ilocos. Naku po, mga kababayan. Baka mamaya baka mamaya hindi lang maging sukang maasim. Baka mamaya amoy kilikili na yung mga yan. Diba? Actually, sabihin ko sa inyo, maraming tinamaan. Diba? Magandang hapon, Remedios Abaro. Maraming tinamaan dun sa patama ni Pangulong Bongbong Marcos. At sa simpleng banat, mga kababayan, dahil nga tinamaan sila, hinahalin tulad na ngayon si Pangulo, doon daw sa mga pink. Diba? Mga kababayan, ganun lang yung panama nila. At walang ibang maisip itong si Rodrigo Roa Duterte kung hindi balik na naman sa issue ng bangag-bangag-bangag. Na eto raw si Pangulo, hindi na raw makakaabot ng 80 years old, mga kababayan. Lantang gulay na daw ito, bedridden na. Oh. Isa lang sagot ko dyan. Alam mo kung totoo yung sinasabi mo, dapat matagal lang patay ang Pangulo kung addict talaga siya sa cocaine. Dahil isa lang ang kanyang kidney. Kaya walang naniniwala sa inyo eh. Diba? Kaya maraming
maraming tao na ayaw sa inyo dahil puro kayo paninira, puro kayo ka-fake newsan. At ang mas marami pa sa inyo, pami-make news din ng mga vlogger ninyo. Di ba, Ma'am Eva Punsalan? Shoutout po sa inyo dyan sa Seattle, Washington. Thank you so much po. Long time no si Ma'am Eva Punsalan. Ayan, sabi ni Nelson Tolin, Sir GP, ang magic is suka. Oh. Dapat mag-magic ano na lang sila. Huwag magic suka, magic sarap. Para magkaroon naman sila ng lasa. 'Di ba? Wala kasi silang lasa eh. Kaya walang nanonood sa kanila kasi mga kababayan, nanonood lang sa kanila mga trolls dahil yung mga troll walang utak. 'Di ba? Sabi ni Niley Ren Glenn, kabayan matuto tayo sa mga yan. Ilaglag sa botohan ang PDP dahil pag sila nanalo, kawawa ang Pinas, kawawa ang mga mamamayan. Magtulungan po tayo na loyalista na ipanalo natin ang ibang slate ng Pangulo. Wag lang makapasok ang mga tao ng Dutay. Ako naman, mga kababayan, pagpasensyahan nyo na ako kung hindi ko po ito 12-0 yan. Kasi mayroon dyan mga plastic. Not unless, makakuha po ako ng tawag dito ng assurance coming from our president or sa mga tao nila na talagang tutulong ang mga taong ito pag nanalo to impeach Sara Duterte. Yun lang naman ang habol ko eh. Ma-impeach si Sara Duterte. 'Di ba? Sabi ni Shanita Michael, alam mo, pag nag-vlogger sila sa bahay ay siguradong madidelete sila ng YouTube dahil fake news lang ang ginagawa nila. Yun lang. Yun ang mahirap. Huwag naman mag-fake news kasi, 'di ba? Para hindi ma-delete ni YouTube, mga kababayan. Ako nga dati lagi rin ako nadidelete. Hindi naman ako fake news, no? Grabe. Yun naman ang ipagmamalaki ko, Ma'am Kawamura Dayanara. Long time no see. Kilikili power na nga kung meron sila amoy suka pa. Sabi ni Shiro, no to 12-0, budol ang 12-0. Mga kababayan, tama po yung sinabi ni Niley Ren Glenn. Yung sinabi ni Shiro, wag na po tayong magpabudol kasi ang mga politiko, mga manggayan, puro manggagamit. Nakita po natin yung style ng 2022 election. Diyan na lang tayo mag-focus. 'Di ba yung akala nating kakampi, akala natin ay perfect tandem ni PBBM at ni Sara. 'Di ba? Ano nangyari? Nabudol tayo. Yun pala sila yung mga kaaway dahil gusto lang nila na hawakan sa liig ang Pangulo natin. Sino pa? Yung mga sumama sa unit team na naging itim, kagaya nila Robin Padilla, Marcoleta, etong sila Harry Roque, mga kababayan. 'Di ba? Sila yung mga kalaban natin. Magtitiwala pa ba tayo sa 12-0? Mga kababayan, ang lahat ng yan ay may mga vested interest. So doon tayo sa alam natin na makakatulong. Kaya nga sa inyo, I suggest to vote for Makabayan Black. Biro yun, pero makakasigurado tayo na sila ay, mga kababayan, sila ay pipirma to impeach Sara Duterte. 'Di ba? Itong Silok Espiritu. Kaya lang, hindi tumakbo si Dilima. Sana kung tumakbo lang si Dilima. Si Franz Castro, sigurado yan. Dahil sila nagsusulong ng impeachment ni Sara Duterte. Sabi naman ni Gilgamesh, no to Dilawan, no to Didi Shits. Okay. Tingnan nyo. Ito, hindi ko sinasaklawan yung gusto nyo. Maano lang tayo, magkaroon tayo ng maliwanag na discussion. You can agree or disagree with me. Mga kababayan, tingnan nyo po, no to Dilawan. Sino-sino ba yung mga Dilawan? Yung alam nyo na wala sa aliado or sa alyansa ni PBBM? Doon sa 12, meron din dyan mga Dilawan. At may mga DD shits dyan. Sasabihin ko sa inyo mga DD shits dyan. Etong sila Villar, DD shits yan. Cayetano, DD shit yan. Sino pa mga DD shit dyan? Mga kababayan. Marami. Maraming mga DD shit dyan. At marami din dyan Dilawan. So kung yan ang pagbabasihan natin, paano natin sila madedetermine? Diba? Mahirap. Tama? So ngayon, mag-isip kayo kung sino talaga yung para sa bayan. Sino ang ayaw sa mga Duterte. At sino yung mga nagkukunwari lang. At yun ang iboto ninyo
mga kababayan, yung ayaw sa Duterte. Dahil makakasiguro tayo ng tamang boto. 'Di ba? Makakasiguro tayo na may impeach si Sara Duterte. Kaysa kakampi kayo sa Magic 12. Sa alyansa, 12-0. Pagdating ng panahon, tatraidoring ka rin naman. Di mas maganda na yung may natural opposition na para magkaroon ng check and balance na sigurado talaga tayo opposition na matatawag natin na may constructive criticism. Hindi kagaya nung opposition pero puro fake news. Wala man lang silang remedyo. 'Di ba? Eto si TJR2K25. Ako gusto ko si Pia Cayetano. Gusto ko siya kasi hindi ko nakikita yung pagiging tuta niya kay Digong. Unlike ni Alan. Okay, magkakaiba naman kasi yan eh. Although magkapatid sila, pero nakita ko kung paano niya binanatan si Robin Padilla eh. 'Di ba? Ayaw niya nung paligoy-ligoy, ayaw niya nung hindi nagtatrabaho ng tama. 'Yun ang gusto ko kay Pia Cayetano. Kaya gusto ko si Cayetano, mga kababayan. Kaya tayo, iisipin natin, magbabalanse tayo. Wala namang perpekto diyan eh. 'Di ba? Ayan si Gringo Nasan, hindi ko yan iboboto. Waste of time daw ang impeachment ni Sara. Ba't ko siya iboboto? 'Di ba? Oh, Ma'am Noguchi Jocelyn, hello po. 'Di ba? Andito lahat yung mga taga-Japan ah. Parang ang dami dito taga-Japan, taga-Hong Kong, Taiwan. 'Di ba? Oh. Sabi ni Ma'am Eva Hernandez, Sir, si Benhur Abalos pa lang ako sigurado. Ako sigurado naman ako kay Abalos. Ang problema lang, sana yung kanilang PR, 'di ba, yung comms nila, ayusin naman nila Ang hirap ipa-viral ni Benhur Abalos kasi ayaw sumabay dito sa mga issue. 'Yun ang problema ko diyan, mga kababayan. Soto, Erwin, Pacquiao, Abalos. Pag wala akong mapili, baka isama ko si Erwin. 'Di ba? Pero ako Soto, Soto, Pacquiao. Sabihin ko nga ulitin ko yung mga meron pa ako sa listahan. Syempre mga kababayan, Abalos, number 1. Number 2, sino ba? Si Espiritu. Tapos si Soto, si Cayetano, si Heidi Mendoza. Ayan yung mga 5 pa lang na nasa listahan ko, mga ka-GP Natics. At baka isama ko na rin etong si Franz Castro. Bakit isasama ko si Franz Castro? Mga kababayan, gusto ko yung kanilang estilo diyan sa House of Representative na kahit sila ay opposition, pag alam nila na tama ang ginagawa ng gobyerno, hindi sila puro oppose. Sila din ay nagpo-propose. Sila din ay nagbibigay ng mga remedyo sa every obstacles or problem ng bansa na nakikita nila. Hindi lang sila puro oppose, mga ka-GP Natics. Damn, shoutout sa'yo ha.